Hello kapatid, magandang umaga po sa inyo. Napakabuti ng Lord sa ating mga buhay. And we would like to thank God for the opportunity. Medyo maganda ho ang panahon ngayon. Wala ho masyadong walang ulan sa ngayon, pero hindi natin alam yung takbo nito sa maghapon. Ang maganda lang ho nagising tayo ngayon, di ho ba? Yun po yung pinakamasaya yung magigising po tayo. At napakabuti ng Lord sa ating mga buhay. Hindi ho nagkakamali ang Diyos sa kada araw. Patuloy niyang ipinapakita sa atin yung kanyang kabutihan at napakabuti ng Lord sa atin. Kamusta po kayo? Sana ho nakatulog kayo ng maayos kagabi. Wala tayong wino-worry. Yun ang maganda, no? Kapag ka nakatulog ka na worry-free, nakatulog ka na walang away, walang galit sa puso, sarap matulog eh. Bagamat hindi kumpleto yung tulog ng iba sa atin, pero maganda po dyan nakapagpahinga po tayo. Na-realize ko kapag ka natulog ka na wala ka sa ng loob, yung konsensya natin maayos. Ang ganda ng tulog no? Napansin niyo po ba yun? At siyempre yung ating pananalangin, ating pag-usap sa ating Panginoong Yesus, kita-kita po natin yun yung ganong pagkakataon Opo. Andito na si kapatid na Apple papasukin lang natin si kapatid. Oo. May technical issues daw, Apple. Ayan naman si paring Meta, di ba? Andali lang Ayan. Okay naman si Boss Meta. Ayan. Good morning, kapatid. Yun, magandang umaga. Wala akong wifi dito, Apple. Ako'y nakadata lang. At salamat sa Panginoon. Maski nakadata tayo, kaya lang wala yung aking intro. Kasi yung intro ko nandun sa laptop Sige. Di bale, sige. Simulan na natin bago maubos ang data. Simula na po tayo mga kaibigan. Tayo po ay nasa broadcast na ka-Brad at kasama nyo si Brad Calix at si kapatid na Apple. Ngayon po ay February 3, Monday, 2025 at samahan nyo po kami, lalo na si kapatid na Apple sa pananalangin at sa pagbanggit ng Saint of the Day kung meron man. Apple, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Kabrad, magandang umaga. Tayo po magsisimula na. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ, our Lord.
Amen. Amen. Glory be to the God, Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Today is the 3rd of February, Monday, of the 4th week in Ordinary Time. Mm. Our liturgy also celebrates two memorials: the memorial of Saint Blaise, a bishop and martyr, and the memorial of Saint Ansgar, Mm. also a bishop. Mm. Saint Blaise was the bishop of Sebaste in Armenia during the 4th century. His cult spread throughout the entire church in the Middle Ages. And based on our hagiography, hagiography is the study of the lives of the saints. The first known record of Saint Blaise from the medical writings of Aetius Amenidus, which says he was a doctor who became bishop of Sebaste. Today, his work would work in ENT department because of his reputation for helping patients with objects Mm. stuck in their throat. The Act of Saint Blaise, a hagiography written about 4 centuries after his martyrdom, records legends and miracles, two of which have become combined in the devotion associated with his feast of blessing throats with 2 candles blessed at Candlemas. In 316, the governor of Cappadocia and of Lesser Armenia, Agricola, arrested Blaise for being a Christian, Mm. and on their way to the jail, a woman presented her only son, who was choking on a fish bone, at Blaise's feet. Blaise cured the child, Mm. and though Agricola was amazed, he could not get Blaise to renounce his faith. Agricola had him beaten, his flesh was torn with iron combs, Oh, and he was beheaded, wow. a gruesome death indeed. Another tale recalls that as he was being led to the prison, a poor old woman whose pig had been stolen by a wolf pleaded for help. Blaise commanded the wolf return the pig, which it did. To the amazement of all, as an act of gratitude, the woman brought 2 fine wax candles to dispel the gloom of his darkened cell. The cult of Saint Blaise became a popular saint throughout Europe in the Middle Ages. The village of Saint Blaise in Devon owes its name to a church dedicated to him. A holy well in Kent also bears his name, and its water is believed to have medicinal properties. Some Saint Blaise is often depicted holding 2 candles in his hand or in a cave with wild animals. He is also often shown with steel combs. The similarity of the steel combs and the wool combs made a large contribution to Saint Blaise' adoption as the patron saint of wool combers and the wool trade. Let us offer one Our Father, Mm. one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of our Holy Father and for all those who are sick, who Mm. needs healing and help. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Saint Blaise, pray for Pray us. for us, In the name of the Father, and of the Father, Son, and of of the the Son, Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Alright, Apple, baka may anunsyo sa inyong parokya at ilan sa mga kaibigan mo na pwede mo i-shoutout today. Just go ahead. Good morning sa iyo, Kabrad, at sa sa iyong mga mahal sa buhay dyan. Then magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood. Sa aking mga kaibigan, good morning. Sa aming Kura Paroko, si Father Farley Ray Santillan. Sa lahat ng aming mga church workers, volunteers, magandang umaga at happy feast day of Saint Blaise. Ayan. Good morning din po sa ating mga prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries, kay Sis Rhea Bautista, kay Sis Angel Amoma, at lalong na kay Sis Teresita Britannia. Ayan, good morning, Sis Ning. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga tumugon sa ating prayers at sa lahat din po na mga nais pang mag-aral at sumabay sa Rosario araw-araw. Ang Latin Rosary Missionaries po ay nagdadasal ng 4 na rosaryo araw-araw. Magkakaibang oras po ito, kaya yung schedule po ng ating panalangin ay nasa Facebook page ng Latin Rosary Missionaries. Ini-invite ko po kayo na sumali at i-send or i-message nyo po sa amin ng inyong mga prayer intentions, mga kahilingan po, at amin pong ipagdadasal. Sa lahat ng CFD, Catholic Faith Defenders, sa buong Pilipinas, magandang umaga at pagpatuloy natin ang pagtanggol sa ating pananampalataya. Sa lahat, maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa ating kapatid na si Brad Calix. Nawa po ay patuloy po tayong gumawa ng mabuti, patnubayan tayong lahat ng ating Panginoon, at good morning po sa lahat. Mga kaibigan ko nanonood ng live mo, Brad. Magandang umaga kay Jaja Maningo at kay Midardo Argente. Good morning. Alright, Apple, maraming salamat for your labor of love. God bless. See you uli bukas, Lord willing. Thank you so much, Apple. Alright, yan po si Apple. Nakasama po natin regular, Monday to Saturday. At syempre kung may lakad siya, hindi natin siya makikita sa ating broadcast. Pero Apple, maraming salamat at regard sa aking ninong. Edward Moliken, good morning bro, sa buong pamilya at sa buong kapatiran dyan sa San Juan de Pomoceno. Paris Church sa kung saan ay member si Brad Calix dyan sa Sumag. Edward Moliken Jr., good morning, God bless kapatid. Kay Bobby Taruk, magandang umaga bro. Salamat for joining sa ating broadcast. Samahan ka ng Lord sa maghapong ito. Si Pepito Barbon, magandang umaga po at God bless kapatid. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay, yung si Annalyn Ledesma Calixtroma, magandang umaga. Salamat sa Lord for sustaining you sa iyong kalusugan. Samahan ka ng Lord sa maghapong ito, ma. Yung aking mother na si Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Kainta, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Rox, si Esme at yung kanilang mga anak, si Julie, si Ronlian, dyan sa bahagi ng Pangasinan, si Ate Lydia. Magandang umaga ate. Si Buboy, si Bogs at yung kanilang mga anak. Magandang umaga sa inyo. Si Tio Joe, si Tia Edna dyan sa Karangalan Village sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po. At sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawi, Calulubon, Virac, Catanduanes. Magandang umaga po sa inyong parish priest. God bless po. Kuya Larry, Ate Emily, ang parents ni Apple. Kay Kuya Larry ay magandang umaga po. Bishop Patricio sa Diocese of Bacolod, good morning Bishop. Kay Father Dominic Dramas at lahat ng mga kaparian na kasama dyan sa San Sebastian Cathedral.
Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng bubuo ng DYAF, sa OIC natin na si Reverend Father Dominic Diramas at sa lahat ng mga programmers, magandang umaga po. Sa lahat ng staff, good morning. Kay Sister Mercy ng Pauline Media and lahat po ng staff, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At yung aking pare dito sa San Juan Nepomuceno Parish Church, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Dicky Gabantugan, bro, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Dicky, good morning. Kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, magandang umaga po. Sa aming dalawang seminaryo na si Bro Simon at si Bro Kent, magandang umaga po sa inyo. Kay Sister Malu ng PPC, at sa lahat ng mga officers po namin dyan, sa San Juan Nepomuceno at kay Bro Bernardo Apoyon. At sa lahat ng kanyang mga kasama dyan sa Couples for Christ. Ang CFD Bacolod, binabati natin si Doc Ray Antila, kay Christian Paul Gailan, yung aming presidente, kay Harvey Angke, ang vice president, George Quiles, ang secretary, JV Akma, ang treasurer po namin, kasama si Apple Jan, si Al Manila, at si Doc Reynold Navarez. At sa Granada, si Herald Deloso, ang presidente, si Pepito Barbon, ang vice, si James Esenciales, Rod Rex, si Bro Mailom, at sa iba pang kasamahan po nila. Magandang umaga kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe. Magandang umaga sa inyo mga kapatid, kay Kenneth Alvin Bustamante at Romel Palma. At sa iba pa naman hindi ko nabanggit na bahagi ng Punto por Punto. Magandang umaga po. Kay Thea Marie Pescador, magandang umaga. At kay Marjorie Batayen Agtoto. Buds dyan sa Legazpi Albay, magandang umaga bro. Shout out daw sa kanyang father, kay Father Totoy. Good morning. At Ate Yam T. Montejo, magandang umaga po ate. Samahan kayo ni Lord sa maghapon ate ha. Salamat po. Mula naman to kay Rene Boy Kalimpong. Shout out daw kay Father Edito Banyo, Father Albao ng San Isidro Parish. Banay-Banay, Davao Oriental. Mula po yan kay Rene Boy Kalimpong. Shout out sa mga kaparian natin. Kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, at Reverend Father Eduardo G. Musne ng San Lorenzo Ruiz. Galing to kay Bobby Taruk. Binalbagan Servants of the Divine Mercy, magandang umaga po mula kay Chubby Martin and Bro Boots Uy. Good morning. At sa kanilang mga elders na si Bro Pabs Gonzales, Jan English, sa All for Jesus Life Ministry, magandang umaga po. Kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus sa Israel, magandang umaga po mga kapatid o tanghali dyan sa Israel, PESMA Plus, sa lahat mga kapatiran, sa mga kayo ng Panginoon Diyos sa maghapon ito. Si Bro Romel Jerry Natalio at sa buong tropa ng Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po sa inyong prayers. We'd like to acknowledge yung mga overseas natin na listeners, si Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, si kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, salamat po. Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USA, Elenita Billete dyan sa Greece, kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Arnel Jawad Sigosyo sa Malaysia, kay Usting Fabon Rubines, Pumpad dyan sa Silice, Italy, Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan dyan sa Ghana, Africa, kay Rego Perocho dyan sa Kuwait, kay Alan Llaneta sa Hungary, James Walter Hibanada Topic po dyan sa Canada, kay Enteng Narem sa Libya, kay Eric Cordero dyan po sa Singapore, Ariel Berhis sa Canada, at kay Nathaniel Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Buddy Boy Calixto Tol, magandang umaga mula dyan sa Karangalan Village. God bless sa mga kapatid ko dyan at kay Mama, maraming salamat. Alright, diretso tayo mga kapatid sa Word.
po ay nasa Mark chapter 5, 1 to 20. Maganda hong kwento ito. Kung may mga Bibles po kayo, maaari po kayo makipagbuklat at mabasa rin po ninyo. Peter Pladhero, magandang umaga. Peter, God bless sa Pladhero family. Ang sabi rito sa Marcos pangkat 5, mga sitas na 1 hanggang 20. I'm reading from ang Bible Pinoy version po. Ang sabi po dyan at dumating sila sa bayan ng Gerasa sa kabila ng Lake Galilee. Pagkababa nila ng bangka, sinalubong si Jesus ng isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Galing siya sa sementeryo. Doon siya mismo sa sementeryo nakatira. Walang makapigil sa kanya kahit ikadena pa siya. Madalas ikadena ang mga paa niya at kamay niya, pero sinisira niya lang yon. Masyado siyang malakas. Lagi siyang nasa sementeryo o kaya naman sa bundok, araw at gabi. Sigaw siya ng sigaw at sinusugatan pa niya ng bato ang sarili niya. Malayo pa lang, nakita na niya si Jesus. Tumakbo siya palapit at lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Sumigaw siya ng todo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Parang awa mo na. Huwag mo kong pahirapan. Nasabi yun ng lalaki kasi sinabihan siya ni Jesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong yan. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Sumagot siya, Batalyon. Kasi marami kami. Nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. May malaking grupo ng mga baboy na nagsisikain sa bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga masamang espiritu kay Jesus. Hayaan mo na lang kaming pumasok sa mga baboy. Pinayagan ni Jesus ang mga masamang espiritu na lumabas sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Pagkatapos nagtakbuhan ang nasa 2,000 na baboy sa bangin. Nahulog sila sa lake at nalunod. Tumakbo ang mga nag-aalaga ng baboy papunta sa bayan at sa mga bukid. At kinuwento nila ang mga nangyari. Kaya dumating ang mga tao para mag-usyoso. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinapian ng mga demonyo. Nakaupo na siya doon, nakadabit na, at matino na ang isip niya. At natakot ang lahat ng mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung ano talaga ang nangyari sa lalaking sinapian ng mga demonyo at sa mga baboy. Kaya nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis na siya sa lugar nila. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nagmakaawa ang lalaking pinagaling ni Jesus. Napayagan siyang sumama sa kanya. Pero hindi pumayag si Jesus. Sinabihan niya lang ang lalaki, umuwi ka na. At sabihin mo sa mga kamag-anak mo kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung gaano siya nahabag sa iyo. Kaya pumunta ang lalaki sa Decapolis para ikwento sa mga tao kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya. Bumilib ang lahat sa kwento niya. Mga kaibigan, isang pamilyar na kwento sa Bagong Tipan dito sa Mark chapter 5, 1 to 20. Ang eksena po ay malapit sa sementeryo. Malapit din sa bundok. Ayun po eksena. At ito po ay sagupaan ni Jesus Christ at yung lalaki na sinasapian po ng masamang espiritu. Meron po ba kayo karanasan na kayo po ay nakaikwentro ng ganito ng mga taong sinasabi po nila na sinapian ng masamang espiritu o na-possess? Ako po ay may karanasan nung ako'y pastor pa. Nagba-Bible study po ako noon. Sa Maynila po nangyari ito. Medyo matagal na po yon. Habang nagba-Bible study po ako sa isang bahay, gabi po yon. Isang pamilya po kasi yon.
sa kasagsagan ng aking Bible study, ay bigla na lang hong nagsalita yung isang dalaga. Ang sabi niya sa akin, habang nagba-Bible study ako, sabi niya, Pastor, kung mahal mo ko, halikan mo ko. Wow! I was shocked. First time mangyari po sa akin yon. Ako po isang Baptist na pastor. Pagkatapos po yung eksena na yon, dire-diretso na, ilang minuto pa, nanlilisik na yung mata ng babae. Tapos pinipigilan na kasi dadambahin ako ng babae. Iba na yung boses. Sabi ko, first time to na-encounter sa akin. Ate Malu Alvareztan, magandang umaga ate. Sa inyong buong pamilya po. First time ko maka-encounter nung ganon. At alam po ba nyo, siyempre, wala naman ako masyadong alam ng panahon na yon. Pagdating doon, paano i-deal yung ganong pagkakataon. So, ang ginawa lang namin, nagdasal lang kami. Yung basic na pwede namin gawin, hinahawakan nila yung babae kasi nagpupumiglas. And dumating yung pagkakataon na kailangan namin ng tulong sa ibang mga full gospel. Kasi ang alam namin nung panahon na yun, full gospel yung mahilig mag-cast out ng mga demonyo eh. Opo. Pinatawag ko yung pastor na malapit doon sa kung saan kami nagba-Bible study. Mga kaibigan din doon pastor na mga hindi Baptist. Mga full gospel po. Mga Pentecostal. Sila yung mga grupong mahilig mag-cast out eh. Opo. So, nandun nangyari, agad dumating yung point, ang tagal na ho namin doon. Siyempre, first time ko yung exposure po na yun. Nabalitaan ko na lang po nung umuwi na ako na dahan-dahan po na yung babae po na yun ay nakalaya po doon sa bagay po na yung pagkakaalipin sa kanya ng kalaban. Opo. Hindi ko alam kung may karanasan ka na ganyan. No? May mga kaibigan ako na yung aking dating pastor na senior pastor ko, si Rod Macasiano ng Tanglaw sa Landas ng Buhay ng Back to the Bible sa Maynila. Isa po ito sa ginagawa niya, nagpapalayas po siya ng demonyo. Naalala ko sa kanyang ministeryo, hindi lang siya pastor, hindi lang siya broadcaster na salita ng Diyos, kundi pinapatawag siya ng mga tao kapag yung bahay nila nga pinamumugaran ng evil spirit. Magandang umaga, Rex del Rosario Alimpuangon. Hindi ko alam kung tama banggit ko na apelyido mo bro pero maraming salamat for joining. Yung karanasan ng aking senior pastor ay marami siyang kwento patungkol dito. May mga pagkakataon na lumulutang yung tao eh. Lumulutang yung tao. At sa ating mga kaparian, may mga exorcist tayo na pare, di ba? Na hindi lang sila basta pare. Pagdating sa masamang espiritu, nakikipaglaban po sila doon. Hindi sa lakas po nila, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Di po ba? At meron pong sistema yan kapag dinideliver mula po doon sa evil spirit. Aware po ako sa exorcism na tinatawag. Ako rin po personally, may mga karanasan tayo dyan, maraming kwento tayo dyan tungkol dyan sa mga bagay na yan. At nung ako'y nadistino sa Pangasinan for 7 years, naalala ko isang eksena na nasa taas lang kami nakatira, tapos sa baba nangyari yon, wala na magawa yung albularyo eh. Opo, kasi sa probinsya, usong-uso yung quack doctor, yung mga albularyo po. So alam nila may nakatirang pastor sa taas. So pinatawag ako nung may-ari at kung ano daw magagawa ko. Mga kapatid, pinuntahan ko po yon, yung may sinasabi nila na inaalihan ng masamang espiritu. But before that, inihanda ko na sarili ko. Sabi ko sa Lord, Lord, tulungan niyo ako. Hindi ko to kaya. Kayo po ang makapangyarihan. Kayo po ang kikilos sa buhay ko bilang pastor. So, yun nangyari. Pagbaba ko, nakaready na ako. Pagbaba ko, pinuntahan ko yung lalaki. At kaya kinast out ko lang po yung evil spirit. Nagtataka sila. Okay.
Sabi ko, Lord, salamat po dahil napakabuti nyo. Albularyo na ho yung wala nagawa yung albularyo eh. Ano-anong pausok na po yung ginagawa eh. Now, I'm saying this, hindi para to brag, no? Hindi eh. Karanasan po ito ni Brad Calix. At hindi ko pwedeng angkinin ang rito, yung glory. Kasi wala naman akong eh. Si Lord yun. Ang sinasabi ko lang kwento. Okay? Baka may kakilala ka na ganito, nasa ganito, inaalihan ng masamang espiritu. Kung tatanungin niyo ako, Brad Calix, nangyayari ba sa panahon natin? Yes. Pero hindi lahat ng pagkakataon na sasabihin kagad natin na poses ito. Iniimbestigahan pa ng pare yan eh. Ini-interview yan, tinatanong, baka may problema lang sa kaisipan. And then finally, dinideclare yan nila. Kapag nakita na lahat nila yung mga preliminaries, ika nga, na hindi naman talaga matrace, may problema sa kaisipan ba to, sa pamilya ba meron? Pagka negative yon, sa kanila i-conclude na maaari ang taong ito ay inaalihan ng masamang espiritu. Now, yung kwento rito sa Bible, mga kapatid, isang lalaki nakatira sa sementeryo na malapit sa bundok. Wala magawa yung mga tao kasi napakalakas nito. At nung encounter sila ng Panginoon Diyos, ito encounter niya kay Jesus. Si Jesus, hindi lang siya preacher, hindi lang siya nagtuturo. Siya po ay exorcist din. Si Jesus. Meron siyang power over Satan. Dito, takot na nga itong yung inaalihan, nagsalita na, yung mga demonyo eh. Anong pakialam mo sa amin? Diba? Tinatakot-takot pa nila. Ang pakialam mo sa amin. Tapos nagmamakaawa rin. Parang awa mo na, wag mo kaming pahirapan. Sabi ganun eh. Patawa tong mga demonyong to talaga eh, no? Patawa eh. Oh. Nirebuke ni Jesus on the spot. Wala nang masyadong kwentuhan. Yun lang sinabi nung mga demonyo. Pahirapan mo kami, wag mo kaming pahirapan, maawa ka sa amin. O sabi ng Lord, masamang espiritu, lumabas ka sa taong yan. Ganun ka-powerful si Jesus. Nung siya'y nasa lupa, pinakita niya, meron siyang power over any satanic forces. Tapos nagkwentuhan sila. Ang pangalan mo? Sabi rito, batalyon. Mga kapatid, ang batalyon, marami po yan. Kung sa sundalo, marami yan. Dito nga lang, di ba doon, pumunta sila doon sa baboy. 2,000 po. Imagine mo, 2,000 yung nakakarga dito sa tao. O kaya pala walang magawa yung mga tao doon sa paligid. Kasi 2,000 yung masamang espiritong kumarga sa taong lalaki, sa lalaki na ito eh. Kaya walang magawa eh. So sabi na ito, nakiusap sila, baka pwede kami doon na kami sa baboy. Pero wala silang power. Kaharap nila si Jesus, nagmamakaawa nga sila eh. Small time pala itong mga demonyo na to, mga kapatid. Small time ito. Samantalang tayo mga Katoliko, takot na takot tayo sa mga demonyo. Di ba? Pagdating kay Jesus, mga suko pala to, yung mga buntot nito eh, wala pala itong mga kwenta itong mga demonyo na to, mga kapatid. Pagdating kay Jesus, nakikiusap pa. O hindi niyaan sila ng Lord doon. Ano naging resulta? Pupunta yung mga evil spirit mula doon sa lalaki, nagpuntaan sa baboy, 2,000. At ang sabi rito, nalunod itong mga baboy. Ano nangyari? Lahat ng mga usyusero sa panahon na yon, kumalat yung balita, si Jesus nagpalayas ng masasamang espiritu sa isang tao. Ano pa nangyari? Dumating yung punto na wala na sa kanya evil spirit, ang mga tao nagtaka na kasi nga normal na uli yung lalaki. Nakaupo na siya, nakadamit na, matino na isip. Mga kapatid, ang taong inaalihan ng masamang espiritu, buong pagkatao po yan. Iba yung obsession iba yung possession. Yung possession kasi yung entire body, lahat mula sa utak, pababayan sa katawan Ibig sabihin ng possession, kontrolado ng dyablo. Ang obsession, hindi pa yan Ang possession, ang delikado. Question, Brad Calix, ang Katoliko ba pwedeng ma-possess? Oo.
Hindi nga Katoliko, napoposes eh. Pero kami, ang paniwala namin dyan, nung ako'y pastor pa, hindi pwede maposes ang Kristiyano. Ang napoposes lang po, yung mga hindi masyadong, yung malayo na sa Panginoon, nakikristiyanuhan lang, nagpapanggap, nagsusot ng maskara. Yun po yung paniwala namin. Ang tunay na born again, hindi ho napoposes. Walang power ang diablo iposes ang tunay na Kristiyano. Ang tinatanong ko rito ha, ay yung tunay. Kung hindi ka tunay na Katoliko, naglalaro ka sa kasalanan, hindi ka nagsisimba, wala ka sa misa, pabaya ka sa Christian life mo, kandidato ka dyan sa possession. Hindi ako nagbibiro. E di subukan mo para makita mo. Hindi lumayo ka sa Panginoon, huwag ka magmisa, lahat ng kasalanan gawin mo. At bukas na bukas ang diablo sa'yo, kapatid. Oo, bukas na bukas. Huwag ka magtataka, baka isa sa mga araw na ito sa 2025, pasukin ka ng diablo. Kokontrolin niya mula sa utak mo, kokontrolin ka niya, pababa sa katawan mo. At wala kang magagawa dyan, malibang ang pare ang magministeryo sa'yo. Okay? Pero kung ikaw ay malapit sa Panginoon Diyos, aktibo ka sa misa, bahagi ka ng may apostolate ka, hindi ka nagbababad sa kasalanan, bagamat nagkakamali tayo. Malabo pa maposes, kapatid. Pwede lang gumalaw ang diablo sa utak natin, lagyan tayo ng mga temptation sa utak natin. Ma-obsess siguro, pero hindi yung punto na possession, mga kapatid. Sa possession, yung mga talagang Katoliko na huya na talagang baliwala ang Christian life sa kanila eh. Yung bang mga rebelde sa Diyos, walang pakialam. Di tignan na lang natin, mga kapatid. Sinapian po itong lalaki na ito, pero tumino. Nakita natin pati yung kanyang mental, nagkaroon siya ng mental issue, pero nung ma-encounter niya si Jesus at pinalaya siya ni Jesus, pinaalis sa kanya yung evil spirits, marami, plural, mga kapatid, 2,000 batalyon ang sumakay sa lalaki na to. Di pinagaling siya ng Panginoon Diyos. Sa panahon natin, pareho ang gumagawa niyan. Inaral po nila yan, malaking paghahanda yan. Kaya yung mga exorcist na pare, hindi pwede magmalaki yung mga pare natin exorcist, magmamalaki sila. Ako nagpalayas ng demonyo dyan. Hindi kayo. Ginamit lang kayo ng Lord, kaya hindi sila pwede magmalaki yung mga pare natin. Hindi sila pwede magmalaki. Kasi kapag may ganyan tayo mga pare magmamalaki, sila nagpalayas ng evil spirit, alam naman ni Lord yan Hindi pwede magmalaki. Lahat ng credit, lahat sa Diyos yan. Opo. Kaya ipagdasal natin yung mga pari natin kasi po, yung mga exorcist na pari natin, ay triple ho yung banat ng diablo sa kanila. Opo, napakahirap yung trabaho po nila. Liban sa pagpapastor nila sa tupa ng Panginoon Diyos sa atin, iba po yung ibang level na po yan kapag ang pari po ay exorcist. Ibang level po yan. Hindi sila pwedeng yung isip nila ay magwawander pa sa kasalanan. Wala silang ganun. Yung atake ng diablo sa kanila times 3. Hindi katulad natin. Sila times 3, times 5. Kaya kung ang pari ninyo, exorcist, at the same time, ipagdasal po natin sila. Kailangan nila yung backup, yung dasal, na sila'y patuloy na proteksyonan ng ating Panginoon. Mga kapatid, may eksena rito maganda. Di ba gumaling na yung lalaki na inaalihan ng masamang espiritu? Nakiusap ito. Sabi nung lalaki na to, Lord, sama ako sa'yo. Sama ako sa'yo. Payagan mo ako sumama sa'yo. Now, kung ikaw yung lalaki sinapian ng evil spirit, nakita mo yung power nito ng Panginoong Yesus, hindi ka ba magaganyak na sasama? Siyempre, sama ka. Kasi pinagaling ka ni Jesus Gusto mong makita, subaybayan yung kung saan nagpupunta si Jesus, makita mo pa yung kapangyarihan niya, baka kaya gusto niya sumama. Pag gusto niya sumama pero pinayagan ba siya ng Lord? Hindi. Sabi niya, uwi ka doon sa kamag-anak mo. Sabihin mo sa kamag-anak mo yung kabutihan ng Diyos. Okay?
kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at gaano siya nahabag sa iyo. Prophet Abiliar, magandang umaga bro. At kay Agaton Ray Alfante, good morning po. At ang ginawa ng lalaking to, sumunod siya. Umuwi siya sa lugar nila at ang sabi ng Bible, kaya pumunta ang lalaki sa Decapolis para ikwento sa mga tao kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya. Bumilib ang lahat sa kwento niya. Mga kapatid, ano makikita mong lesson dito sa ating gospel for today sa Mark chapter 5 verses 1 to 20? Rego Perocho, bro, mula dyan sa Kuwait, God bless. Ano makikita nating lesson dito mga kapatid? Una, si Jesus may power over Satan, over satanic forces. Wala na si Jesus sa lupa, nasa langit na po siya. Sino pong naiwan? Ang simbahan. Sino pong naiwan? Ang bishop. Sinong naiwan? Ang mga pari natin. Sila po ngayon na tumatrabaho ng tirabaho ni Jesus. May mga pari tayo, exorcist. Okay? May power sila over Satan. Kaya minsan, kung kayo po ay dapat aware po kayo dito sa ministry ng exorcism. Dalo po kayo kung ang inyong pare ay exorcist, magpapaseminar siya sa inyong parokya. Dalawan po ninyo yan para po alam natin kung anong gagawin natin sa mga ganyang pagkakataon. Importante sa Katoliko, aware po tayo. Hindi pwedeng ignorante tayo. Hindi pwede. Alamin mo, magkaroon ka ng desire, malaman ang mga bagay-bagay. Kasi ang Katoliko na walang alam, delikado po yun eh. Delikado po yun. May power si Jesus over kay Satan. Huwag tayo matakot ang mga Katoliko na ika nga eto mga bagay na to nangyayari. Uy, nakakatakot naman yan. Huwag kang kabahan kapatid kung matino kang Katoliko. If you are a godly Catholic, huwag kang kabahan na mapoposes ka. Hindi mangyayari sa iyo yan. Lumalakad ka sa Panginoon, lumalakad ka sa kabanalan, hindi mo ini-entertain ang kasalanan sa buhay mo, walang tsansa ang diablo sa iyo na maposes ka. Wala. Ang napoposes yung mga Katolikong pabaya sa kanilang relasyon kay Kristo. Walang pakisamisa, magsisimba lang kapag birthday siguro, hindi nga nagko-confess sa pare. Nagtitake ng communion pero hindi pa kasal. Yung mga ganun. Nagli-live-in, marami ng anak, puro pangako sa babae na magpapakasal daw, kailan pa? Kailan pa? Pagputi na yung uwak, puro plano, wala naman nangyayari. Puro pangako sa Lord. Nako, pag ganyan ang Katoliko kapatid sa Pilipinas, ay nako, kandidato yan for evil possession. Kasi maraming opening Mga kabataan natin na nasa pornography, opening po yan Hindi lang naman lalaki yan ang bumabagsak, even mga kabataan babae natin, yung mga nagpa-practice ng premarital sex. Walang pakundangan sa buhay pananampalataya nila. Kung makagawa ng kasalanan, gano'n na lang. Opening ho yan, kapatid. Nasa bisyo po kayo. May mga bisyo po kayo na hindi nyo mapigil-pigilan. Masyado kayo sa ML, mga kapatid. Hindi ako nag-ML. Yung anak ko sinasabihan ko, tigil mo yan. Wala kang mapapala dyan, sisirain ang pag-aaral mo yan. Marami nang naloko dyan sa laro na yan. Kakainin yung panahon mo dyan, nakaka-addict yan. Magiging idol mo yan. Opening ng diablo po yan, mga kapatid. Ano mang bagay na humahakot ang atensyon natin. Inilalayo po tayo sa Panginoon. Wala kang gana magrosaryo, wala ka sa simbahan, wala kang works of mercy. Opening po yun kapatid. Iba-iba yung karelasyon mo, para ka lang nagdadamit, para ka lang ding artista. Sa relasyon, opening po ng diablo yan para gumalaw ang diablo sa buhay ng Katoliko. Hindi ako nanakot kapatid. Kasi nasabi ko lang, ang Katoliko na hindi seryoso sa Panginoon ay posibleng magka-problema ng ganito.
Lalo na yung mga nagpapakadalubhasa sa paggawa ng kasalanan. Isang bagay lang naman yan, kaya naman sila nagpapakadalubhasa sa kasalanan. Walang malinaw at totoong relasyon sa Panginoon. Pasimba-simba lang. Hindi ho ibig sabihin Katoliko tayo, okay na tayo. Hindi ho. Dalawang klaseng Katoliko. Katolikong matino at godly at Katoliko na ride-on lang. Ride-on lang kasi kamag-anak, ang kanyang angkan Katoliko, napilitang magsimba kasi nung bata kinukurot-kurot siya ng lolo niya. 'Di ba? Pinapagalitan, tinatakot. Pag hindi ka nagsimba, wala kang tuition fee. Di ba? Hindi na ho bago yung kwento na yan, mga kapatid. Pastor pa lang po ako, alam ko na yung mga kwento ng Katoliko. So mga kapatid, sana po ay itong bagay ho na ito, seryosohin natin kasi it could happen sa Katoliko po. Yung maposes. Mga kapatid, hindi ho biro yan. Pagka ho napunta dyan ng Katoliko, medyo mahirap po yan na proseso. At sana, just in case na may mga kamag-anak kayo, katulad ng lalaki na to, bumalik na sa katinoan, na-deliver na siya ng pare. Okay. Wag na tayong gagawa ng mga bagay-bagay na magkakaroon uli ng opening. Yung mga bukas na dadaanan ng dyablo para muli siya makagalaw sa buhay na. Mahirap yan pag naposes. Kontrolado ka kasi niyang buong pagkatao mo, mula sa isip, pababa, pati katawan mo, kontrolado ng dyablo. Bakit na control yan? Wala bakanting-bakante yung utak bakanting-bakante yung loob Opo. Mga kapatid, pangatlo, ano mang bagay na ginawa ng Diyos sa atin na mabuti, magkwento tayo. Kasi ina-acknowledge mo yung goodness ng Diyos May kilala ka na ganyan na possess, pinalaya ng Panginoon Diyos. Ano solusyon? Magkwento ka sa iba na pinalaya ka ng Panginoon Diyos. Wala yan sa galing ng pare Nasa kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ng banal na Espiritu, ni Mama Mary, lahat na kasama yung mga santo sa langit. Opo. Kaya po nila na-deliver yung isang Katoliko na inalihan ng masamang espiritu. Mga kapatid, napakahirap gumalaw ang dyablo sa atin. Paano ito gumagalaw sa buhay natin ng dyablo? Pagka hindi na ho tayo aware sa ating Christian life, hindi na ho kayo aware na kayo pala ay anak ng Diyos, wala na ho kayo sa simbahan, pinapabayaan niyo na po ninyo relasyon niyo kay Lord. May mga ginagawa na po kayong palihim sa asawa niyo at mga anak. Involved po kayo sa negosyo pero nanlalamang po kayo ng kapwa. Hindi po kayo honest sa negosyo niyo. Mga opening ho ng dyablo yan, mga kapatid. At sa mga relasyon na tinatago po ninyo, tandaan niyo kapatid, wala kayo may tatago sa Diyos. Pwede mo lokohin yung pare sa confession, sa totoo lang. Pero alam ng Lord yung puso mo kung totoo sinasabi mo sa pare. Pag lumalapit ka sa pare. Bistado ka lang, Lord. Kaya minsan yung sobrang nagpapasaway lang na Katoliko sa lupa, kinukuha na ng Lord yan Bakit po sila kinukuha ng maaga? Hindi naman papayag si Jesus na gagawa ka ng kabulastugan dito sa Pilipinas Tapos pangalandakan mo, Katoliko ka. Sinisira mo pangalan ni Jesus Di ba? Hindi maganda yung testimony mo bilang Katoliko, nagpapasaway ka kay Lord. Di kukunin ka na niya ng maaga. Ang problema mo lang dyan, pagharap mo sa Kanya. Kasi pag humarap ka sa Panginoon Diyos na hindi ka pwede magano doon Kamot-kamot ka ng ulo. Ay Lord, hindi ko po alam yan Hindi ko po alam na hindi ko pwede yan Hindi ko alam yan, Lord. Walang ganon. Alam mo, kaya lang, sinuway mo si Jesus. Yun na nakakatakot Nag-assume tayo sa papunta tayo sa langit. Sa impyerno pala punta ng Katoliko na yan. Kaya po kapag
Ang Katoliko hindi seryoso sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Wala siyang passion sa truth. Rebelde siya, matagal na panahon. Wala na po tayong asahan doon. Hindi po natin asahan sa langit pupunta yun eh. Kasi wala siyang effort na in-exert sa lupa. Wala siyang holiness. Wala eh. Baga sa paaralan, anong ibibigay mo? Ipapasa mo ba na at least 75? Ipapasa mo ba kung ikaw yung Diyos? Sa kabuuan ng buhay niya sa lupa, wala naman siyang ginawa na natuwa ang Diyos sa kanya eh. Tapos expect mo siya, mag-expect siya, punta siya sa langit. Now, hindi po ako judge. Ito po'y nasasabi ko lang. Okay. Ultimately, si Lord pa rin po talaga. Pero ang point lang naman ni Brad Calix, pakita natin sa lupa. Ipakita natin. Kasi pagpatay na po tayo, wala na pong second chance dyan. Hindi ka na pwedeng humirit dyan, Lord. Baka naman pwedeng, babauli ako sa lupa. Sige na, kasi ayusin ko na buhay ko. Walang ganun. Walang second chance. Pag namatay ka na, yun na yun eh. Kasi may paghatol kagad eh. May particular judgment kagad. After mamatay tayo, harap ka sa Diyos, antimano, yung hatol ng Diyos, babagsak sa'yo. Sa kapapunta? Sa purgatorio? Okay, kung sa purgatorio. Paano kung hindi ka doon mapunta? Doon ka kasama ng mga fallen angels, di ba? Ni Satan. Mga kapatid, ayusin natin relasyon natin sa Panginoon. Hindi ko nagbibiro si Lord. Ayusin na po natin. Wala po ibang gagawa niyan, ikaw din eh. Mag-decide ka. You change your mind. You repent. Unless you change your mind, nothing will happen. Mag-decide ka, eto ng buwan na to. Etong linggo na to, mag-decide ka na. Pag hindi ka mag-decide, mamatay ka on the spot. Wala ka doon sa state of grace, kahabag-habag po yung sitwasyon nyo. Huwag kayong mag-assume na papunta sa langit. Delikado po yung nag-a-assume kayo. Siguraduhin nyo. Ang titiyak niyan kayo, yung relasyon mo sa Panginoon Diyos, ayusin mo na. Punta ka na sa pare. Ayusin mo na. Makipag-cooperate ka na sa Lord. Kailangan niya yung cooperation natin, kapatid. Sa ating Christian life, paano tayo magiging maayos yung buhay natin itong taon na to? Na kay Lord lahat eh. Ordinaryong Katoliko, maganda umaga po. Maraming salamat for joining. Let me encourage you, mga kapatid, to my fellow Catholics nationwide and beyond. Let me encourage you, don't leave the church. You don't need to go to Protestant churches just to express yourself. Be loyal to Jesus. Be loyal to your church, the Catholic Church. Kung imbitahin kayo ng mga pastor, just simply say, ay pasensya na po kayo. May sarili po kaming Bible study. You don't need another gospel. We have the gospel. We have the true gospel. All you have to do bilang Catholic, mga kapatid, i-renew mo yung commitment mo sa Panginoon. Kausapin mo siya. Seryosohin mo na yung Christian life mo itong taon na to. Huwag ka na maglaro sa Christian life mo. Hindi ito laro, Brad. Ito ay laban. This is a battlefield. Hindi ka naging Kristiyano para makipaglaro sa diablo. Makipagpatentero ka sa diablo. Hindi. Araw-araw laban ito. Pagkagising mo pa lang, ini-insert na ng diablo sa utak natin yung mga malicious things, yung mga hindi dapat sa Diyos. Tambakan ka na ng basura yung utak natin, umaga-umaga pa lang. Nasa labanan po tayo. Ayusin mo na yan. You change your mind. You go to the priest this week. Ayusin mo na yung relasyon mo sa Panginoon Diyos. And make a commitment. From now on, make it a commitment. Sasabihin mo sa Lord, Lord, tulungan niyo ako. Etong taon na to, ayusin ko yung buhay ko sa biyaya ninyo. At ang dami ko na-atraso sa inyo. Ang dami kong tinagong kasalanan sa misis ko, etc. Sabihin mo yan sa Lord. Umamin ka sa Lord. Hindi lang doon sa pare. May personal ka na prayer sa bahay mo. Kausapin mo si Lord. Ayusin mo na yan bago mahuli ang lahat. Okay? Ayusin mo na. You have to decide.
asawa mo magdi-decide yan, ikaw yan. Ikaw ang gagawa niyan. First, ang kaligtasan personal. Ang paglago sa Panginoon Diyos, personal yan. You have to desire it, kapatid. You stay as Catholic. You don't need to go to other Protestant churches just to prove yourself. Hindi po. And also, I encourage you, mga kapatid, dapat meron kayong regular na grupo for Bible sharing. Kulang tayo po dyan. Alam nyo ba, malakas ang mga Protestant, evangelical sa ganyan? May mga cell groups po kami. May mga cell groups kami. Binabantayan namin yung mga tao all throughout the week. At least once a week po, meron kaming cell group na tinatawag. Meron kami mga 5 hanggang 10 sa isa. Tapos binabantayan po namin yan, nagkukwentuhan kami, may God's Word, kamustahan, panalangin. Dapat involved ka sa grupo. At meron kang apostolate, may ministry ka sa church, kapatid. Raydan Garcia, magandang umaga, bro. Kay Junior Coronel, magandang umaga sa iyo, kapatid. Dapat may ministry po kayo. Hindi pwedeng pasimba-simba lang po. Hindi po pwedeng pasimba-simba lang. Tapos moody pa tayo. Ayaw natin, masama pakiramdam, marami tayong alibay. Itigil nyo na po yan. Lumang kwento na po yan. Yung bang wala kayong hindi ho. Ang tunay na Katoliko, may takot sa Panginoong Yesus. Ayaw gumawa ng kasalanan. Nabubuhay sa kabanalan. Yun po yung tunay na Katoliko, ha? Oo. Yun po yung definition ni Brad Calix ng tunay na Katoliko. Na hindi po tayo nasa posisyon sa loob ng simbahan, halimbawa head po kayo, tapos hindi po kayo maganda example sa mga parishioners, may problema po kayo. Huwag po ninyo yakapin yung posisyon, temporary po yung posisyon nyo sa simbahan. Okay? Ang natutuwa sa posisyon, tao lang. Si Lord, yung performance mo. Yung karakter natin dapat maayos. Pag leader po tayo sa simbahan, model po tayo, hindi po tayo nagpapasaway. At hindi po tayo judgmental sa mga kasama natin. Opo, yan po yung leader. May takot tayo sa Diyos. Role model po tayo. Kaya mahirap pagka leader ka sa simbahan, titignan ka ng tao, syempre. Pero yung accountability mo, hindi lang sa tao, pero kay Lord yung accountability. Kaya medyo mabigat po yan. Pagka kayo ay ministry head po kayo ng isang ministry, at tignan nyo yung buhay nyo, kapatid. Importante yung buhay. Yung karakter, importante yan. May malasakit kayo dapat sa mga tao. Opo. Hindi tayo dapat politician na puro daldal, pag nakapwesto, puro forma. Wala namang ginagawa. Wala namang malasakit sa kapwa. Hindi tayo politician. Pag na-involve ka sa simbahan, ibang usapan yan. Dapat may pagmamahal ka dyan sa tao. Alam mo yung ginagawa mo, hindi ka nakakapit sa posisyon. Kasi temporary lang yan, mawawala ka dyan Pag nagpalit ang pari natin wala ka na rin dyan. Oo. Mas magandang hanggat nandiyan ka, gawin natin dapat mas mabuti. Meron tayong passion sa ating mga kasama sa parish. May tunay na pagmamalasakit, may pagmamahal. Di ba? Importante po yan. Opo. Announcement muna bago tuloy magpaalam. Asa na ba yung announcement natin dito? Mga kapatid, ipagdasal nyo po kami kasi po yung wedding po namin na February 15 sana, nagkaroon na po ng pagbabago. Opo, Wednesday na po yung kasal ni Brad Calix. Etong Wednesday na po yan. At ako po yung nagpapasalamat sa aming parish priest kay Reverend Father Torre Franca dahil napaka-gracious ng pari namin. Salamat sa Panginoon kasi iba na kasi yung sitwasyon ng misis ko ngayon Alam niya naman yung sitwasyon. Pagdasal niyo po kami na itong Wednesday na to, 3:00 po ng hapon yung kasal namin sa San Juan Nepomuceno. At yung iba po dito ay kasama ko sa simbahan na very supportive naman po sa amin. Papasalamat po kami kasi yun yung kulang sa amin. Yung wedding rite. Opo. At ako po
ako'y gusto ko sumunod sa kalooban ng Diyos sa sistema ng simbahan, mas maganda na sumunod kami sa kalooban ng Diyos po eh. Kaya pagdasal niyo po kami, yung sitwasyon ni Mrs. Opo, pagdasal niyo, hindi po siya nakakapasok sa school. Iba na po yung sitwasyon ni Mrs. ngayon. Kaya sa kalooban ng Diyos na si Mrs. ay is able to go to the church etong Wednesday, bigyan siya ng Lord ng lakas at para po matuloy itong yung aming kasal po. Pagdasal niyo po kami mga kapatid Ilang buwan pa lang din ho akong Katoliko eh. Kasi October lang ho ako last year eh. Opo. October 26 po last year. Ilang buwan pa lang po. Ako po yung nagsusumikap na mag-aral ng Catechism of the Catholic Church. Intindihin po yung nilalaman nito. Ipagdasal niyo po si Brad Calix. Hindi ito madali para sa akin. Marami ako sinakripisyo rito sa akin desisyon na yakapin ng Simbahang Katolika. Maraming tinamaang relasyon dito, mga kapatid. Hindi ho ito biro. Kaya salamat lang din sa Panginoon dahil nandiyan kayo, mga kapatid. Salamat po. Na-appreciate ko yung dasal nyo para sa amin. Yung mga nagchat-chat sa akin, yung mga may mga concern, yung mga tumutulong. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at well appreciated po yan. Opo. Pagdasal nyo rin po yung aming dalawang anak, ay schedule na po sila for baptism po nila. Tapos na po yung kanilang maikling catechism, yung pagpapaliwanag sa turo ng simbahan. At ipagdasal po natin yung mga anak ko na maano po sila, dito na po sa sacrament of baptism. And Lord willing, confirmation etong taon na to sa kanilang bagong journey. Mga kapatid, dito po sa mga taga Negros, ang DYAF po ay may mga kasama na po tayo dyan na nag-program. Si Ate Malu na nandito po ngayon ay meron po silang nagbo-broadcast na rin po sila, yung kanyang mga kasamaan. Ang grupong CFD po na kung saan si Brad Calix po ay kasama ay mapapakinggan nyo na po kami sa DYAF. Pag Sabado po ay Historia Sagrada, Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Pagkalinggo naman po ang Liwan nga Dalan, 1:00 ng hapon hanggang alas 2. At nandiyan po sila sila kapatid na George, sila Bro Angke, si Bro Christian Paul Gailan, yung presidente po namin. At yung mga kasama po namin. So, kung kayo po yung taga Negros, makinig po kayo dyan sa Katoliko, ako, DYAF ang radyo ko. Ipagdasal po natin sapagkat they are praying na si Brad Calixto magkaroon ng separate na program diyan sa DYAF. And Lord willing, this year ho, mangyayari po yan. Ako ay available lang kung bibigyan ako ng Lord ng opportunity diyan sa station. Magkaroon tayo ng separate broadcast, sariling programa. Ang papuri po sa ating Panginoon Diyos. Gusto ko lang i-shout out yung diyan sa Kabangkalan. Galing po kami diyan, ang CFD. Kamakailan. Kay Reverend Pineda. Kay Henry. Oo, kay Pads Henry Pineda. Diyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. Nagpuntang grupo namin diyan CFD Diocese ng Bacolod. At si Brad Calix po ay nag-share tayo ng testimony natin paano natin niyakap yung Catholic Church po. Kay Bro Jesus Bayoneta, bro, magandang umaga. At sa lahat ng mga participants dyan sa apologetics na nangyari. At syempre, lalong-lalo na kay Pads Henry Pineda. Opo. Na siyang umalalay po sa katatapos po na apologetics. Pero tuloy-tuloy po yan sa March ulit, pupunta ho kami dyan ulit, yung mga kasama ko para ho ituloy yung patungkol sa seminar ng Catholic Faith Defenders. Sa mga interesado ho na mag-invite sa mga taga Bacolod na CFD, ang sistema po natin ay ang inyong pare ay susulat sa Diocese ng Bacolod, tapos mag-uusap lang ho yan, tapos yung presidente namin i-plastar sa inyo ilang mga details. At yun po,
pupunta po kami. Na kung halimbawa kasama ko, ang magiging role ko po doon ay share ko yung testimony ko, ano yung mga reasons bakit ko niyakap ang turo ng simbahang Katoliko at magbigay ako ng encouragement sa mga participants. Yun po yung aking role lagi. Opo. Neil Kevin M. Perez, maganda umaga bro. God bless sa buong pamilya. Maraming salamat. Meron pa ba rito? Mga kapatid, ang Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, wala kaming pondo. Kaya po naisip namin na magbenta po kami para yung proceeds nito ay mapunta sa logistics po natin. If you are interested to help CFD Bacolod, punta kayo sa FB page na Catholic Merchandise. Makikita mo rin yung mga binibenta namin ng mga mugs, t-shirts. Meron kaming t-shirts na yung cute. Ang cute stands for Catholic until the end. Opo. O marami tayong mga sizes niyan mula po sa extra small papuntang double XL po. So, available naman yung mga kulay natin. May black, yellow, pink, red, gray, saka white. O, punta lang kayo doon sa Facebook page ng Catholic Merchandise at doon makikita nyo yung mga items natin. Opo. Mga kapatid, if you would like to help yung ministry natin sa online, you can do so. Inilagay ko po dyan yung aking kung saan ninyo pwedeng ibigay yung inyong tulong. Primarily ho, yan ay pupunta sa ating mga gamit dito sa studio. If you would like to donate, okay, welcome po yan. Marami tayong kailangan sa studio natin. Ginagamit ko lang ho dito, cellphone. Gusto natin mag-upgrade mga kapatid. Gusto natin na magkaroon tayo ng Zoom later on. Tapos nakaano siya sa Facebook. Hindi natin magagawa yan kung kulang tayo sa resources. Ito po'y personal na appeal ni Brad Calix sa inyo na nagnanais tumulong sa isang banda. Hindi po ito sapilitan. Ito po ay voluntary in nature. If you would like to help, sa tingin nyo dapat mag-expand ito. Marami pa tayong maabot ng mga Katoliko nationwide. Now, let us do it together. Hindi ko to kaya. Ang pwede kong gawin, preparation sa mga series of messages, mag-encourage sa mga Katoliko nationwide at sa labas ng bansa. That's all. Pero yung logistics natin na part nito ay talagang, yun po yung hamon mga kapatid. Meron tayong campus ministry. Inaasikaso ko rin po yung mga converted pastors dito sa Negros. And kailangan po ng pondo dyan mga kapatid. Wala po tayong personal na pondo para dyan. At ako po ay nag-a-appeal doon sa mga kapatid natin na Katoliko na seryoso kayo na ito po ay laban ng Panginoon Diyos. Marami tayong maaabot. So, please partner with me as I do this mga kapatid. Opo. Bro Levi Posadas, maganda umaga po. God bless sa inyong ministry. Kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, maraming salamat po mga kapatid. Sige. Wala na po tayong masyadong panahon. 7:01 na po sa aking orasan. Tayo po yung manalangin in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. We'd like to pray for our Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, ng pangatawan sa kanyang frequent travel po sa iba't ibang bansa. Kami nagdarasal sa lahat ng cardinals niya sa Vatican City. Patuloy mo silang tulungan, magkasundo. Pag-pray po namin ang lahat ng mga Archbishop, Monsignor, ang lahat ng mga kaparian sa Pilipinas lalo na magawa po nila yung kanilang bahagi bilang mga pastor ng mga parishes. Nagdadasal po kami ng inyong pag-iingat, lalo tigit sa mga exorcist namin ng mga pare. Kasi grabe yung atake ng Diablo sa kanilang buhay at ministeryo. Hindi biro yung kanilang ministry and kami nagdadasal po ng inyong patuloy na tulong sa kanila. We'd like to pray yung aming bansa, yung ekonomiya, yung nalalapit na eleksyon sa Mayo this year. Sana ho makaboto kami ng mga tamang tao para sa tamang pwesto. Dalangin po namin ang napipintong impeachment para sa aming Vice President. Hindi namin alam kung magtatagumpayan, kung anong plano ninyo. Pero aware kami sa nangyayari sa bansa namin.
nyo kami ng mga Katoliko sa Pilipinas na wag na kami makisawsaw sa mga issue masyado sa politika. Mag-concentrate kami sa aming Christian life. Yung pagiging matinong Katoliko na may takot sa Diyos. Kami nagdadasal po ng inyong patnubay sa mga OFWs namin sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa gitnang silangan, na mga nakakatanggap na mga pang-aabuso sa iba't ibang paraan. Dalangin po namin ang Department of Migrant Workers na magawan po nila ng paraan ito. Pag-pray namin si Kadakdak na siyang sekretary nito, na tulungan niyo po siya na mapauwi nila sa Pilipinas yung mga talagang grabe na mga experiences ng mga OFWs namin. Praying po kami na patuloy niyong ingatan ang mga pamilya nila sa Pilipinas. Alam naman namin na hindi ganun kadali ang maging OFWs. There's a lot of sacrifices. Marami pong nasirang pamilya, wasak na pamilya. Wala naman sila ibang intensyon kundi iangat sa buhay, pang-ekonomiya ang kanilang pamilya, pero parang majority ho ata ng mga OFWs ay hindi sila successful sa kanilang mga naging plano. Magkagayon man, nagdadasal po kami na kami ng mga Katoliko ay patuloy na magdasal para po sa kanila. Masumpungan nila yung simbahan na nagmamalasakit, tanggap pa rin sila sa kabila ng mga failures in life, at kailangan namin na mag-journey together sa inyong biyaya. We're asking you also, Mama Mary, to intercede for us sa mga ganitong sitwasyon. Maraming salamat po sa mga saints na nasa langit who are praying for us na pwede namin lapitan anytime para maging backup sa mga dasal po namin. Pinagdarasal ko, Lord, yung aming wedding sa Wednesday na maging maayos po ito. Bigyan niyo po ng extra grace yung aking may bahay na makapunta po sa simbahan. Kailangan namin tanggapin ang sakramento ng kasal, yung wedding rite. At yan po yung hinahangad namin na Lord willing, Panginoon Diyos, ay ito yung maging daan upang gumaling yung aking may bahay. Wala na kami nakikitang tsansa o pag-asa malibang gumalaw po kayo sa buhay ng aking may bahay. Sa kanyang 2 taon mahigit na suffering sa kanyang cancer. Kahabagan niyo po siya. Wala kaming ibang desire kundi yung kalooban niyo mangyari para sa kanya. Tulungan niyo po si kapatid na Noe Dora sa kanyang pag-ikot sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga converted pastors kasama ang inyong lingkod. Magawa namin yung dapat namin gawin, yung aming misyon na alalayan, tulungan ang mga pastor na nagnanais bumalik sa simbahang Katoliko. At marami kaming concern, Panginoon Diyos, sa bagay na yan. And we just pray that you will provide ng mga tao na who are willing to support yung mga pastor na babalik sa simbahang Katoliko. Marami silang gustong bumalik pero may mga takot sapagkat may mga pamilya po ito. May mga pangamba. Padalangin namin that you will provide yung mga needs na yan, na may mga tao na who are willing to sacrifice and to support. Kasi hindi biro yung desisyong bibitawan po nila. Apektado ang pamilya lalo na. Lord, maraming salamat sa gagawin nyo sa bagay po na yan. Kami lang nag-aantay po kami ng inyong patuloy na biyaya at kalakasan at wisdom po sa bawat isa. At dalayan ko lahat yung mga kasama ko sa broadcast today na nanood ngayon mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa labas ng bansa. We just pray for your protection sa mga nagtatrabaho po sa labas ng bansa. Yung mga involved sa simbahan, mga katekista po namin, pagpapalain niyo po sila. Gamitin niyo po itong broadcast na ito na patuloy na magbigay ng encouragement sa mga Katoliko nationwide. Makita po nila na ito isang pagpapala. May mga pagkakataong nasasaktan kami sa proseso, sa salita ho ninyo, pero bahagi yun ng aming paglago sa pagkakilala kay Kristo. Lord, gusto naming ibigay sa inyo lahat ng mataas na parangal ang papuri sapagkat you deserve all those things. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video
para ho makatulong tayo sa ibang mga kapatirang Katoliko na mapakinggan nila itong video na ito at magkaroon sila ng realization na ayusin ang buhay, lumapit sa Panginoon, maging hindi lang mabuting Katoliko, kundi maging godly Catholic. Yun po yung gusto mangyari ni Brad Calix. Na itong taon na ito, marami po sa mga Katoliko ang hindi lang magiging mabuting Katoliko, kundi magiging godly Catholic. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako naman si Brad Calix. Mga kapatid, ito nga pala. If you would like to talk to me, pwede naman po. 0950-266-9596. Huwag mo ibigay yung number ko sa iba ha. Oo, ang number na yan ay para lang sa'yo. Kung may kailangan ka, mag-uusap tayo, may counseling session tayo, may mga pinagdadaanan po kayo, maaari po tayo mag-usap. Huwag lang po alas 10 ng gabi ha, kasi po lobat na po si Brad Calix ng mga oras po na yan. Jemeline Honasan Balahadja, magandang umaga kapatid. Salamat for joining, ganun din sa akin may bahay kay Annalyn Ledesma Calixto. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa opportunity na ito. Pakishare po yung video kapatid. To God be the glory, ingat po kayo. Ako po si Brad Calix. Mamayang gabi, Lord willing, makikita po tayo sa ating evening broadcast sa Experiencing Breakthrough. Mamayang gabi, alas 8 ng gabi. Wala po akong wifi dito, nakadata lang ho tayo. So pag-pray po natin na hopefully po mamayang gabi ay okay na po yung aming wifi dito sa bahay. Maraming salamat, ingat po kayo, and bye for now.